Sa bawat buntong hininga ng isang alagang hayop sa klinik, may kwento ng pagmamahal, takot, at pag-asa. Ngunit minsan, sa pagitan ng mga buntot na kumakaway at matang nagmamakaawa, may mga pusong naghahanap din ng pagmamahal. Hindi lang mula sa alaga, kundi mula sa isang taong hindi inaasahang darating. Unang araw ng Sabado, maagang gumising si Mia. Dala ang kanyang golden retriever na si Kobe para sa yearly check-up at vaccination nito. Mahigpit ang hawak niya sa leash habang hinahaplos ang ulo ni Kobe. Isa siyang freelance artist na halos buong araw ay kasama ang kanyang aso sa bahay. Pagpasok niya sa bagong bukas na Happy Tales Veterinary Clinic, bumungad sa kanya ang malamig na aircon at amoy ng disinfectant na may halong kibot ng excitement sa mga pet owners. Pero higit sa lahat, ang doktorang lumapit sa kanya ang nagpalamig ng kanyang dibdib at hindi dahil sa aircon. Naku, ang gwapo ng aso mo, bungad ng isang babae, nakaputing coat, may ponytail at mala-angelic ang ngiti. Ah, si Kobe. Friendly yan. Tumango si Mia. Pilit na iniwasan ang tingin sa maganda at matangkad na vet. Ako nga pala si Dr. Alex Santiago, bagong vet dito. Ako ang mag-aalaga kay Kobe today. Napakurap si Mia. Alex. Akala niya lalaki. Ah, ako si Mia. Nice to meet you, Doc. Aniya. Pinipigilan ang nerbiyos sa dibdib. Habang tinitignan ni Alex ang mata, ngipin at balahibo ni Kobe, hindi maiwasan ni Mia na mapatitig sa kanya. Maingat, banayad, at may lambing ang bawat haplos ni Alex. Para bang kayang gamutin, hindi lang ang hayop, kundi pati ang puso ng may-ari. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik si Mia para sa booster vaccine ni Kobe. Wala sa plano niya, pero excited siya. Sa waiting area, nakita niya si Dr. Alex na may hawak na pusa. Pinapatahan ito habang ini-injectionan. Paglingon ni Alex, agad siyang ngumiti. Mia, si Kobe ba yan ulit? Oo, kailangan daw ng booster, di ba? Ngumiti rin si Mia. Mukhang busy ka ngayon. Lagi naman, pero masaya. Lalo na kung may paboritong fur mom ka na bumabalik. Kumindat si Alex. Namula si Mia. Ako ba yun? Baka. Sabay tawa ni Alex. Naging madalas ang balik ni Mia sa klinik. Minsan may dahilan, minsan wala. Dala lang si Kobe para magpatingin, kahit wala namang sakit. Hanggang sa nagkakape na sila sa labas ng klinik, nag-uusap sa gabi at unti-unting nagiging parte ng araw-araw ng isa't isa. Ngunit habang lumalalim ang pagkakaibigan at lumalabo ang hangganan, may isang malaking tanong sa isipan ni Alex. Bakit tuwing sinusubukan niyang lumapit, biglang lumalayo si Mia? At dumating ang sagot. Isang hapon, habang naglalakad sila sa park kasama si Kobe, isang lalaki ang lumapit. Gwapo, matangkad, may hawak na corgi. Mia, masayang sigaw nito. Kanina pa ako naghihintay. Hiniram ko si Kenji para lumabas. Oh, si Kobe ba yan? Hey buddy! Napakunot ang noo ni Alex. Si Rico, sabi ni Mia. Best friend ko. Alex, si Rico. Rico, si Dr. Alex. Ngumiti si Rico, pero may kutob na agad si Alex. Best friend? Oo, sagot ni Mia, pero halatang mailap.
Matagal na kaming magkaibigan. Boyfriend mo? Tanong ni Alex. Diretso. Hindi agad sumagot si Mia. Wala. It's complicated. Ngumiti si Rico. Naku Dok, baka akala mo kami ni Mia. Hindi ah. May boyfriend na ako. And he's waiting in the car. I'm just here to support this stubborn girl. Natigilan si Alex. Ah talaga? Namula si Mia. Sorry, hindi ko agad nasabi. Akala mo ano? Paninigurado ni Alex. Akala ko, baka hindi mo maintindihan. Ayokong isipin mo na may sabit ako. Ayoko rin na isipin mong naghahanap lang ako ng atensyon. Pero Mia, marahang sabi ni Alex, ang gusto ko lang ay katotohanan. Kasi, sa totoo lang, hindi lang si Kobe ang dahilan kung bakit inaabangan ko ang bawat Sabado. Tahimik, hangin lang at huni ng ibon ang maririnig. Totoo? Bulong ni Mia. Totoo, sagot ni Alex. Tahimik muli, hanggang sa biglang tumulo ang luha ni Mia. Akala ko, hindi ako magiging sapat. Akala ko, kapag nalaman mong maraming bahagi ng buhay ko ang magulo, lalayo ka rin. Kaya ako na ang naunang umatras. Pero hindi mo kailangang lumayo. Kasi kung may gusto ako, yun ay ang maging parte ng magulo mong buhay. Sabay ngiti ni Alex. Pinunasan ang luha ni Mia. At sa ilalim ng lilim ng punong kahoy, sa tabi ng dalawang asong abala sa pang-amoy, lumapit si Alex. Dahan-dahang inilapit ang muka kay Mia. Pwede ba? Bulong niya. Tumango si Mia, kagat-labi. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang labi nila. Malambot, banayad, puno ng emosyon. Parang musika ang paligid. Tahimik pero buo. Mula noon, naging masaya ang lahat. Mas bukas si Mia. Si Kobe at si Alex, naging malapit. At si Rico, well, naging best friend din ni Alex. Madalas silang magkita. Minsan, para sa pets. Minsan, para sa kanila. Ngunit tulad ng bawat relasyon, hindi palaging perpekto. Isang gabi, habang naguhugas ng pinggan si Mia, tinanong siya ni Alex, handa ka na ba talagang ipakita tayo sa iba? Napahinto si Mia. Anong ibig mong sabihin? Sa social media, sa pamilya mo, sa mundo. Alex, hindi ko pa kayang sabihin sa kanila. Hindi pa. Pero Mia, ilang buwan na tayo. Hindi mo pa ba ako kayang ipaglaban? Masakit sa dibdib ni Mia ang mga tanong. Hindi sa ayaw ko. Takot lang ako. Sa pamilya kong konserbatibo. Mga kaibigan kong judgmental. Ayokong mawalan ng lahat dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pero paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Makalipas ang ilang araw ng katahimikan, bumalik si Mia sa klinik. Dala si Kobe. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang tapang. Habang nakaupo sa waiting area, binuksan niya ang phone. Pinost ang picture nila ni Alex na magkahawak kamay habang nilalakad si Kobe. Caption, hindi lahat ng nagmamahal kailangan itago. Sa wakas, ipinagmamalaki na rin kita. Paglabas ni Alex sa pinto ng klinik at makita ang post na iyon, agad siyang lumapit. Sigurado ka? Tanong niya. Ngumiti si Mia. Hindi na ako takot. Kung si Kobe nga, ipinaglalaban ka, ako pa kaya? Muli silang nagyakap.
at sa gitna ng mga tumatahol na aso, mga pusa sa carrier, muli silang naghalikan. Mas mainit, mas totoo. Sa mundong puno ng tanong at pangamba, may mga pag-ibig na kailangang ipaglaban. Hindi palaging madali, pero palaging totoo. Tulad ng buntot na kumakaway tuwing dumarating ang mahal nila, ang pusong handang magmahal ay laging may paraan, at sa pagitan ng mga check-up, vaccination at kibot ng puso, doon nagsimula ang kwento ni Mia at Alex. Isang pag-ibig na pinatunayan ng tiwala, tapang at halik. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.